Semsem Fever. Kim Pao, tinuturing na ng mga fans bilang Binjin couple ng Pinas. Kim Chiu, nominated bilang Best Female TV Host sa PMPC Star Awards. The Alibi taping sa Cebu, nag-pack up na. May pa-Kim Pao running session ba uli ngayong araw? Comment ni Miss Carl, mas lalong nagpainit ng hula ng mga fans sa Kim Pao gym date. Paolo Avellino, chill mode, busy sa endorsements at movie night habang off-cam. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Hello again mga ka-trenders! Nagbabalik ang inyong lingkod para maghatid na naman ng mga fresh at nakakakilig na Kim Pao moments na sigurado magpapasmile sa inyo buong araw. Ngayong episode, balik tayo sa pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon, ang trending na hashtag Semsem sa social media. Grabe talaga si Kim Chiu, isang post lang, automatic, trending agad. Parang may magic na kahit simpleng galaw niya online, big deal na sa mga fans. Kung matatandaan nyo, sa una nating napag-usapan, nag-repost nga si Kim Chiu ng picture ni Paolo Avellino at ng Korean actor na si Hyun Bin. Kasama pa yung caption na Semsem. Doon na nga nagsimula ang lahat ang mga marites at mga solid fans, mabilis na naglabas ng mga comparison photos. Pinagsama nila ang shots ni Kim Chiu at Paolo Avellino at ikinumpara nga sa real-life Korean couple na sina Hyun Bin at Son Ye Jin. At in fairness naman kahit hindi mo pilitin, may hawig talaga. Parehong-pareho ang vibes. Alam niyo yung tipong pareho silang kilala na sa industriya bago sila nagkatambal? Ganoon din nga ang nangyari sa Binjin couple. Nasa 30s na sila kung hindi ako nagkakamali nung magkasama sila sa Crash Landing on You. At syempre, same energy din sina Kim at Paolo. Pareho ng big stars at 30s na bago pa sila nagka-project. At yan nga sa unang series nila na Linlang. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maraming fans ang nauugnay sa kanila. Balik naman tayo sa mismong post nga ni Kim Chiu. Sa ex nga kasi niya ito inirepost at marami ang nakapansin na parang low-key flexing iyon. Parang sinasabi niya sa mga fans na, ayun parang kami, diba? Lalo na't matagal na ngang ikinukumpara ang Kim Pao sa Binjin couple sa mga fan communities. Kaya tuloy may ilan na napakaramdam ay isa itong subtle hint o proud gesture bilang special someone ni Paolo Avellino. Syempre, opinion lang natin yan at ng ilan. At hindi naman natin minamadali o pinapangunahan ang kung ano man talaga ang status nila. Pero aminado ang karamihan. Iba nga ang kilig na dala ng repost na iyon ni Kim Chiu. May iba namang fans na mas lumalim ang pag-wish na sana daw katulad ng Binjin couple, mauwi rin sa kasalan at happily ever after ang Kim Pao. Meron pa mga nagsasabi na pareho din sila ng relationship style ng Binjin. Relax, hindi masyadong showy pero ramdam ang connection. Yung tipong chill lang sa labas pero solid naman sa loob. Dagdag pa dyan, napansin din ng fans ang ilang maliliit na detalye. Yung pagkabungis-ngis kasi at natural na tawa ni Son Ye Jin ay kuhang-kuha daw ni Kim Chiu. At yung reserve pero charming na ngiti naman ni Hyun Bin parang kay Paolo Avellino din daw. Parang mirror image nga lang sa Pinoy version. Kaya nga sabi nga ng ilan, Kim Pao is truly the Binjin couple ng Pilipinas. Mula sa personality hanggang sa chemistry. Swak na swak. Kaya ayan nga mga ka-trenders, hindi katakataka kung bakit kahit simpleng caption lang na Semsem ni Kim Chiu naging malaking usapan na online. Pinagsama ang kilig, curiosity at fan imagination. Kompletong sangkap para mag-trending. At kung tutuusin, hindi lang ito basta comparison sa foreign couple, kundi isa rin itong patunay kung gaano nga kalakas ang impact ng Kim Pao tandem sa puso ng mga fans. Next topic naman tayo mga ka-trenders, dahil syempre hindi tayo mauubusan ng mga fresh at nakakakilig na updates, free updates naman ang pag-uusapan natin ngayon at siguradong may mga bagay dito na magpapangiti sa inyo. Unahin na natin itong malaking balita. Kim Chiu nominated bilang Best Female TV Host para sa programang It's Showtime sa PMPC 37th Star Awards for TV. Ang announcement nga ito ay inilabas mismo sa Instagram account ng Star Magic
Music Philippines. Kaya certified legit na good news para sa mga supporters ni Kimi. Kung nagtataka kayo paano ba nakakakuha ng nomination sa PMPC, simple lang pero dumadaan din yan sa proseso. May panel ng PMPC members, mga entertainment press at columnists na bumoboto base sa performance ng mga artista sa nakaraang taon. Ikukonsider nila yung hosting skills, audience impact at consistency sa show. At syempre para manalo, buboto ulit ang panel na ito at kung sino ang pinakamaraming boto, siya nga ang mag-uuwi ng nasabing award. Kaya mga ka-chenders, mukhang malakas-lakas ang laban natin dito at ni Kim, lalo na't matagal na niyang pinapakita kung gaano nga siya ka-natural at ka-energetic as a host. Ngayon naman, punta tayo sa update patungkol sa The Alibi series ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. May post kasi ang isa sa mga kasamahan nila sa taping na nag-pack up na raw sila kagabi sa Cebu. Kaya ayan, biglang nag-init ang comment section sa tanong ng mga fans. Ibig bang sabihin nito ay break muna sila sa taping o baka may paandar na naman at may Kim Pao quote-unquote running session na naman na magaganap ngayong araw. Alam niyo naman, mga solid Kim Pao laging nakaabang sa mga biglaang ganap. Bukod pa dyan, isang nakakabilib na bagay ang ginawa nga ni Kim habang nasa Cebu sila. Namataan kasi siya na dumalaw sa puntod ng kanyang ina sa gitna ng hectic schedule ng kanilang taping. Ang daming humanga sa kanya dito, lalo na't kilala nga si Kim sa pagiging family-oriented. Napansin na nga ito ng mga fans noon pa na tuwing nasa Cebu siya, hindi pwedeng hindi siya dadaan para bumisita sa puntod ng mama niya. Talagang consistent at napaka-sweet na anak. At eto pa mga ka-chenders, may bagong nga reel si Kim sa Instagram, 'di ba? Sa unang tingin, parang casual lang na workout video. Pero syempre, matatala sa mga mata ng mga netizens. Walang Paolo sa frame pero nahagip ng kamera ang tuwalya at tumbler na pamilyar sa mga solid Kim Pao fans. Ayan na, umikot agad ang mga hula at speculations at mas lalo pang nadagdagan na nga ang kilig nang makita nila ang comment ni Miss Carl na parang may pa-reminder at pagbibiro pa patungkol nga sa hindi daw dapat mag-isa si Kim sa gym. Ang ending, karamihan ng mga fans ay convinced na si Paolo talaga ang tinutukoy bilang kasama ni Kim. Samantala, sa mga curious naman kung anong ganap kay Paolo Avellino ngayon, ayun, busy pa rin sa endorsements at kagabi nga ay nanood siya ng pelikulang 28 Years Later. Bagay na malimit gawin ni Paolo kapag walang taping or shooting, bukod nga sa kanyang paglalaro ng mga online games. Kahit wala masyadong public sightings ang aktor, ramdam pa rin ng mga fans na steady lang siya at laging may time para mag-relax at mag-me time. Kung susumahin mga ka-chenders, parehong may exciting at wholesome updates itong sina Kim at Paolo mula sa awards at series projects hanggang sa mga simpleng moments na kinakikiligan ng mga Kim Pao fans. At sa bawat galaw nga nila, may bago at bagong dahilan para abangan ang susunod na kabanata ng kanilang kwento. And there you go mga ka-chenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!